Good day everyone, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At ang isi-share ko ngayon sa inyo ay controversial. Hindi, hindi, ito ano to, different kind of thinking. Pero sa tingin ko, different kind of thinking lang ito para dito sa Pilipinas. Kasi natutunan ko to sa ibang mga motorcycle riders in other countries. At napansin ko na ginagawa nila to sa kanila. Dito lang sa atin parang hindi. Anyway, ano nga ba yung gusto kong i-share sa inyo? Kung kasama ko lang kayo ngayon sa ride na to at kung nakikita nyo lang yung ginagawa ko simula kanina sa bahay, mapapansin ninyo na hindi ako gumagamit ng neutral gear ng neutral sa transmission. Hindi ko nilalagay yung bike sa neutral kahit sa mga stoplights or kahit saan pa man, even in parking. Kapag nagpa-park ako, I park on first gear. Sa ngayon, I am on first gear, the bike is on first gear, and I am ready to go. Yun ang isa sa pinakamagandang benefit ng isa sa mga pinakamagandang benefits ng always in gear is that you are ready to go. Nakatingin ako ngayon sa side mirror ko kasi wala kaming sasakyan sa dulo. Tinitingnan ko kasi baka mamaya merong rarat-rat sa amin galing sa likod. Baka tamaan ako galing sa likod ng kotseng ang driver ay nagsa-cellphone, hindi kita yung motor, or nagkaroon ng mechanical failure, tapos mababangga kami sa likod yan, may approaching SUV. Kapag yan hindi tumigil, I'm ready to go. Napakabilis ng reaction time ko because I'm in gear. I can just let go of the rear brake, open the throttle, modulate the clutch, and go. Napakabilis ng reaction time ko kapag ang motor ay naka first gear. Just like that. Just like that, pero pumalya ang fuel delivery. Kasi kanina nag-burnout ako para sa bata. Loko ka naman, Octavia. Nagpapaliwanag tayo ng layas, tapos biglang suminok. Anyway, pero yon ang kagandahan ng hindi ko ginagamit ang neutral. Dahil the bike is always in gear or on gear, whatever. The bike is always ready to go. It's a safety function. It's a safety feature. It's a safety skill. I am ready to go and I'm looking at my mirrors kung tatamaan ako sa likod. Or let's say, 'di ba, merong nag-break away na sasakyan tapos inaararo yung likod namin, kung maghahanap pa ako ng first gear, magpipiga pa ako ng clutch, tapos titimplahin ko pa, bla bla bla, di baka abutin ako ng siyam-siyam, tamaan na ako nung sasakyan sa likod. Yun ang kagandahan ng naka-gear. Another benefit of keeping in gear even in stoplights is that nakakatulong yon kapag medyo, yan katulad to, ito ay medyo uphill. Medyo ba o talagang uphill? Medyo lang. So nakakatulong yon sa uphill. Hill starts o yung from stationary tapos aandar ka na naka-uphill, it can help you na naka-gear ka. Hindi ka na maghahanap ng gear, tapos hindi ka na mamimintis, baka mamaya hindi pa kumagat yung primera or what, o kung ano man, dadaus-us ka pabalik. Ayun, eto, naka-stop tayo, we are on first gear. This is a little bit uphill, siguro mga 2% gradient nito yan. Okay, go. Yun o. Ramdam ko para umaatras yung motor nung mag-start tayo. Ayan. So, staying in gear will help you sa hill starts. Okay? So, dalawa na yung magandang benefits. Una is that you are always ready to go. You can be safe. You can avoid accidents from sa likod. And then, another one is you can move easier from hills, from uphills. Ayan, sa mga paahon.
Pero syempre, hindi ko naman sinasabing forever nating dapat gawin yon na nakababad tayo sa gear. Kasi minsan yung may mga stoplight na mas matagal ang ilaw. So ang sa akin lang, bago ko ilagay sa neutral yung bike, titingnan ko muna. Okay, una, clear ba yung likod? Clear ba yung likod? Okay? Na wala bang tatama sa amin sa likod? Sa akin, sa likod. Kung baga let's say nakapila sa traffic, ang haba-haba ng pila, kahit may umararo, wala, hindi ako aabutin. So safe ba ako? Ngayon, kung safe ako, tapos titingnan ko paligid ko, safe ba ako sa paligid ko? Meron bang danger na kailangan kong lumayas ka kaagad? Kung wala naman, titingnan ko ngayon yung stoplight. Yung stoplight ba is more than 2 minutes? Or sabihin natin, is it more than 90 seconds? Is it more than 100 seconds? Kasi if it's more than 100 seconds yung stoplight at safe naman yung paligid ko, then it's not a problem kung I will set the bike to neutral and then I can rest my hands. Kasi medyo matrabaho din naman sa daliri at sa kamay na palaging nakaabang sa clutch. Okay? Now, magbigay lang tayo ng myth busting. Sabi nila, delikado daw sa clutch yun kasi nakakasira ng clutch. Hindi, actually hindi. Yun ay kung alam natin kung nasan yung friction zone ng clutch. Look, para malaman ko na ako ay clear sa friction zone, hindi ako nakapreno, naka-gear yung bike, tapos yan yung clutch, hindi umaandar yung motor. Pag nirelease ko ng dahan-dahan yung clutch, nararamdaman ko kung saan siya nagbabite o kumakagat, yun na yung friction zone. Ngayon, kung hindi umaandar yung motor, nang hindi naman ako, diba? Walang damage yun sa clutch. Hindi masusunog yung clutch ko, wala siyang danger na masunog yung clutch. Ang sabi naman ng iba, yun daw ay unnecessary tension sa clutch cable. For me, it's a go na ba? Okay, go daw. Para sa akin, yung unnecessary added wear and tear sa clutch cable, para sa akin it's an acceptable acceptable risk. Kasi napakalaki ng benefits ng keeping in gear. At saka ang isa pa, kung mine-maintain ko naman yung clutch cable ko, kung okay naman yung clutch free play, kung okay naman yung clutch routing, hindi naman siya nagbabinding, hindi agad masisira yung clutch cable. Itong clutch cable ng bike ko, ito yung original clutch cable niya since 2020 or since 2019, September 2019 nung binuo ang motor ko. According to records, September 2019. Ito, 4 years or magpa 5 years na. Yan pa rin yung cable niya, hindi napuputol, walang binding, walang kung anong unnecessary, wala. Kasi proper maintenance lang. Saka ako na i-discuss ko ano yung proper maintenance sa ibang videos. But ang sa akin lang is walang problema na nakababad ako sa clutch during stops. Ang benefit nun is I'm ready to go. It helps me sa hill starts. Okay lang yun, hindi yung nakakasira ng clutch kasi alam ko kung nasan yung friction zone ng clutch ng motor ko. Hindi yung nakakasira ng clutch cable kasi mine-maintain ko yung motor ko. So there's really no problem na laging in gear. Yan nga, pero sabi ko nga kanina, if the stoplight is more than 90 or 100 seconds, then pwede ko namang ilagay sa neutral yung bike para makapagpahinga ako ng konti. Okay. Now, yung clutch pull na sinasabi nila, naku, mahirap yan kasi matigas yung clutch ng motor ko. Merong explanation yun kung bakit matigas yung clutch. At meron akong paraan para hindi maging mahirap yung pagpiga ng clutch. Nasa videos ko na yan dati pa, pero gagawan ulit natin ng video. For now, thank you so much for watching this video. I will see you on another one. And the next video is coming up on 3, 2, 1. Hindi.
Pagod na ako magsalita. Mag-ride na ako, pauwi na ako. Saka na ulit tayo gagawa ng video, sa garahe na lang, sa garahe. Mukhang nagkamali ako ng desisyon na sa C5 dumaan. Mukhang traffic sa C5 January 1 of 2024. Traffic pa rin. Sige. Anong tayo? Ride home na tayo. Chill na tayo, chill.